Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong hahaplos at marahil ay susugat sa inyong mga puso. Samahan niyo po ako sa isang panibagong paglalakbay. Sabi nila, ang tiwala raw ay parang isang salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa ring subukang buuin, pero hinding-hindi na maibabalik ang dati nitong anyo at palaging makikita ang mga lamat. Paano kung ang salamin ng iyong pagtitiwala ay sinadyang basagin ng taong pinangakuan mong makakasama habang buhay? Ito ang kwento ni Amihan, ang samyo ng kapeng barako at ang amoy ng sinangag na may bawang ang unang gumising sa diwa ni Amihan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang sikat ng araw na tumatagos sa kanilang bintana sa Baryo Talaan ay tila isang anunsyo na isa na namang perpektong umaga ang naghihintay sa kanya. Gumagalaw na sa kusina ang kanyang asawa, si Lino. Mula sa silid, naririnig niya ang mahinang tunog ng sandok na tumatama sa kawali. Ito ang musika ng kanyang umaga, ang himig na bumubuo sa kanyang mundo. Sa loob ng 3 taon, wala nang hinangad pa si Amihan, kundi ang buhay na ito. Isang simpleng buhay sa tabi ng lalaking kanyang pinakamamahal. Dahan-dahan siyang bumangon, hawak-hawak ang kanyang malaking tiyan. 8 buwan na. Konting panahon na lang at mayayakap na nila ang kanilang panganay. Good morning, mahal ko. Bati ni Lino nang makita siyang papalabas ng kwarto. Lumapit ito at marahang hinalikan siya sa noo bago bumaling ang halik sa kanyang tiyan. At good morning din sa aming munting prinsipe. Mukhang masarap ang almusal natin, ah. Sabi ni Amihan, niyakap ang asawa mula sa likod. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa malapad nitong balikat. Ito ang kanyang tahanan. Si Lino ang kanyang pahinga. Siyempre naman, dapat laging masarap ang umaga ng aking mag-inang Reyna. Sagot ni Lino. Humarap ito at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Paglabas ng junior natin, sisiguraduhin kong wala na kayong ibang gagawin kundi ang maging masaya. Ako ang bahala sa lahat. Puno ng pagmamahal at sinseridad ang mga mata ni Lino. Paano ka magdududa sa isang tingin na nangangako ng habang buhay? Sa mga ngiting nagsasabing ikaw lang ang tanging laman ng kanyang mundo? Ngunit habang sila'y kumakain, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Lino na nasa ibabaw ng mesa. Mabilis pa sa 4:00 na kinuha niya ito. Nakita ni Amihan ang pagbabago sa mukha ng asawa. Isang saglit na pagkunot ng noo, isang kislap ng inis, o marahil ay kaba sa mga mata nito. Sino yan, mahal? Tanong ni Amihan. Wala to. Opisina lang. Sagutin ko lang saglit sa labas, sabi ni Lino. Pilit na ngumiti bago mabilis na tumayo at lumabas sa kanilang balkonahe. Sinundan siya ng tingin ni Amihan. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang tensyon sa mga balikat ni Lino. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang buhok ay tanda ng matinding pag-aalala. Ilang sandali pa, tila may ibinubulong itong may diin at galit bago biglang ibinaba ang tawag. Pagbalik ni Lino sa hapag, ang dating masayang mukha ay napalitan ng isang pilit na ngiti. Okay ka lang? May problema ba sa trabaho? Malambing na tanong ni Amihan. Wala. Mahal. Mga kliyente lang na makukulit. Mabilis niyang sagot. Sabay subo ng pagkain. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay tayong 3. Pinili ni Amihan na maniwala. Marahil ay dala lang ng stress sa trabaho. Si Lino ay isang masipag na tao. Gagawin ang lahat para sa kanila. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagpapakiramdam sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Maya-maya, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Naku, Lino! Ang likot-likot niya! Natutuwang sabi ni Amihan, hinawakan ang kamay ng asawa
at inilagay sa kanyang tiyan. Nang maramdaman ni Lino ang paggalaw, unti-unting nawala ang tensyon sa mukha nito at napalitan ng tunay na saya. Aba, mukhang excited na siyang makita ang gwapo niyang ama. Pagbibiro nito, sabay silang nagtawanan at sa isang saglit, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Ngunit ang katawanan ay biglang naputol nang makaramdam si Amihan ng isang matalas na kirot sa kanyang balakang. Napahawak siya ng mahigpit sa mesa. Kasunod nito ay ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mga binti. Nanlaki ang kanyang mga mata. Lino, ang tubig ko. Ang mukha ni Lino ay nabalot ng pagkabigla na agad napalitan ng pag-aalala. Ha? Pero hindi pa kabuwanan na? Hindi ko alam. Ang sakit. Daing ni Amihan. Habang sunod-sunod na kirot ang kanyang naramdaman, agad na kumilos si Lino. Binuhat siya nito at maingat na isinakay sa kotse. Habang mabilis nilang tinatahak ang daan patungo sa ospital ng Pag-asa, hawak ni Amihan ang kamay ng asawa. Bawat kirot na kanyang nararamdaman ay tila nababawasan ng lakas na dulot ng presensya nito. Sa gitna ng kanyang pagdaing at hirap sa paghinga, tiningnan niya si Lino. Pawis na ang noo nito, ngunit nakatuon ang mga mata sa daan. Mahal, hirap niyang sabi. Konting tiis na lang, Ami. Malapit na tayo. Sagot ni Lino, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Hinawakan ni Amihan nang mas mahigpit ang kamay nito. Ipangako mo sa akin, hinding-hindi mo kami iiwan ng anak natin, kahit anong mangyari. Tumigil ang kotse sa tapat ng emergency room. Bago bumaba, lumingon si Lino sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiting puno ng pag-aaruga na siyang minahal ni Amihan. Siyempre naman, mahal ko, sabi nito sa malambing na boses. Kayo ang buhay ko. Ngunit habang sinasabi niya iyon, napansin ni Amihan ang isang bagay na kakaiba. Ang nangiti ay nasa kanyang labi, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Lino, sa isang saglit, tila naging blanko at walang anumang emosyon, isang malamig na espasyong walang laman. Ang sunod-sunod na pagring ng telepono, ang pumunit sa katahimikan ng hapon ni Alonsina. Isang tawag mula kay Lino. Ngunit hindi ang masayang balita na kanyang inaasahan ang kanyang narinig. Sa halip, ito ay isang nagmamadali at nanginginig na boses. Ma, si Amihan po. Manganganak na yata. Dito po kami sa ospital ng Pag-asa. Walang sandaling sinayang si Alonsina. Ang telang kanyang binubordahan ay basta na lamang nalaglag sa sahig. Ang kanyang puso ay kinabog ng pinaghalong pananabik at matinding pag-aalala. Masyado pang maaga. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang biyahe patungo sa ospital ay tila isang walang katapusang paglalakbay. Bawat pag-ilaw ng pula sa trapiko ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang dinarasal na sana'y ligtas ang kanyang nag-iisang anak at ang kanyang apo. Pagdating niya sa lobby ng ospital ng Pag-asa, agad niyang natanaw si Lino na palakad-lakad malapit sa information desk. Ngunit sa halip na salubungin siya ng isang balisang muka ng isang ama na malapit ng magkaanak, isang kakaibang kapanatagan ang nakita niya sa anyo nito. Masyadong kalmado. Lino, kumusta si Amihan? Anong sabi ng mga doktor? Sunod-sunod na tanong ni Alonsina habang hinahapo sa pagmamadali. Kalma lang po, ma. Pinahihinga na po siya. Sabi ng doktor, na-stress lang daw kaya napaaga. Pero under observation pa sila. Sagot ni Lino, ngunit ang mga mata nito ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Pinagmasdan ni Alonsina ang kanyang manugang. Ang damit nito ay maayos pa rin. Ang buhok ay hindi gulo. Ang mga salita ay tila isinaulo. May kung anong lamig sa kanyang mga kilos, isang pag-arte na hindi kayang ikubli sa mga matang sanay, tumingin sa katotohanan. Ang isang nag-aalalang asawa
ay hindi dapat ganito. Gusto kong makita ang anak ko, maring sabi ni Alonsina. Sige po ma, dito po tayo, sabi ni Lino. Iginaya siya sa isang pasilyo. Nakahiga si Amihan sa isang kama, sa loob ng isang pribadong silid. Maputla ang kanyang mga labi at bakas sa kanyang mukha ang matinding pagod. May nakakabit na IV drip sa kanyang kamay. Sa pagkakita pa lang sa kalagayan ng anak, tila dinurog ang puso ni Alonsina. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ni Amihan. Anak, nandito na si Mama. Dahan-dahang iminulat ni Amihan ang kanyang mga mata. Mahina niyang sagot. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag ka munang magsalita. Magpahinga ka lang, sabi ni Alonsina. Binalingan niya si Lino na nakatayo malapit sa pinto. Tila isang estranghero sa sarili niyang pamilya. Ano ba talaga ang nangyari, Lino? Nag-away ba kayo? Hindi po, Ma. Nagulat na lang din po ako. Mabilis na sagot ni Lino, umiiwas pa rin ang tingin. Huwag na po nating pag-usapan. Ang importante ay maging maayos si Ami. Ang bawat salita ni Lino ay nagdaragdag sa bigat na nararamdaman ni Alonsina. May mali. Isang malaking kamalian na hindi niya pa matukoy. Nauuhaw ako, Ma. Halos pabulong na sabi ni Amihan. Sige anak, ikukuha kita ng tubig. Agad na tugon ni Alonsina. Bago umalis, tinapunan niya ng isang makahulugang tingin si Lino. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang iiwan. Opo, Ma. Makakaasa po kayo. Sagot ni Lino. Ngumiti pa ito. Isang nangiting hindi umabot sa mga mata. Mabilis na tinungo ni Alonsina ang water dispenser sa dulo ng pasilyo. Habang pinupuno niya ang baso, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Masyadong perpekto ang mga kilos ni Lino. Masyadong pinaghandaan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa kondisyon ni Amihan, kundi sa lalaking naiwan sa silid kasama nito. Pagbalik niya, ilang metro mula sa pinto, napansin niyang bahagya itong nakabukas. May naririnig siyang kakaibang tunog, isang tila pag-iimpit ng hininga. Dahan-dahan siyang sumilip at ang mundo niya ay gumuho. Ang kanyang nakita ay isang bangungot na hindi kayang isalarawan ng kahit anong salita. Si Lino ay nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang katawan ay nakatungo kay Amihan at ang kanyang dalawang kamay, ang mga kamay na dapat sanay nangangalaga sa kanyang anak, ay mariing nakadiin sa leeg nito. Ang mukha ni Lino ay hindi mukha ng galit. Ito ay isang maskara ng malamig na determinasyon, isang determinasyon na pumatay. Ang mga mata ni Amihan ay nanlalaki, puno ng pagkalito at takot. Ang kanyang mga kamay ay mahinang sinusubukang alisin ang mga kamay ng kanyang asawa, ngunit wala na siyang lakas. Isang mahinang, gumagaralgal na tunog ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Nabitawan ni Alonsina ang baso ng tubig. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang tahimik na sigaw sa kanyang isipan. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan, paralisado sa sindak. Ito ang halimaw na nakatago sa likod ng maamong mukha ng kanyang manugang. Ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng ilang segundo, ngunit para kay Alonsina, ito ay isang walang hanggang pagdurusa. Nang makita niyang unti-unti nang pumipikit ang mga mata ng kanyang anak, isang puwersa ang bumuhay sa kanyang nanigas na katawan. Isang puwersa na nagmula sa pinakailaliman ng pagmamahal ng isang ina. Hayop ka! Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng buong pasilyo. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at kawalan ng pag-asa. Nagulat si Lino. Agad niyang binitawan si Amihan sa isang iglap na wala ang malamig na maskara sa kanyang mukha at napalitan ito ng purong takot. Lumingon siya at nakita si Alonsina sa may pinto. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit.
Ang tingin niya ay tingin ng isang hayop na nasukol, isang duwag na walang ibang naisip kundi ang tumakas. Hindi na siya nagsalita. Sa isang mabilis na kilos, nilampasan niya si Alonsina. Tinulak ito ng bahagya at tumakbo papalayo sa pasilyo na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa impyerno. Sa isang iglap, ang katahimikan ng pasilyo ay pinunit ng kaguluhan. Ang sigaw ni Alonsina ay naging isang sirena na nagtawag ng atensyon. Ang mga nurse na nagmamadaling lumabas mula sa kanilang istasyon, ang mga doktor na tumatakbo mula sa kung saang silid. Lahat sila ay gumalaw na parang mga langgam na nagkakagulo. Ngunit para kay Alonsina, ang lahat ng ingay sa paligid ay nabura. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na si Amihan, nakahandusay, walang malay, at may mga namumulang marka sa leeg na siyang nagsisilbing ebidensya ng isang karumaldumal na krimen. "Anak ko, tulungan ninyo ang anak ko!" Paulit-ulit niyang sigaw habang sinusubukang pumasok sa silid, ngunit isang nurse ang marahang humarang sa kanya. "Ma'am, dito lang po muna kayo. Kami na po ang bahala," sabi ng nurse sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Ang pinto ay isinara sa harap niya. Mula sa maliit na salamin sa pinto, nasilayan niya ang eksenang hinding-hindi na mabubura sa kanyang isipan. Ang mga doktor ay pumalibot kay Amihan. May isang sumisigaw ng code blue. Ang isa naman ay abala sa pag-aasikaso ng isang crash cart. Ang mahinang, tuloy-tuloy na tunog ng heart monitor ay tila isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali. Napaupo si Alonsina sa isang malamig na upuan sa pasilyo. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay nakahawak sa isang baso ng tubig, ay ngayon nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Nakatingin siya sa kawalan, ang kanyang isip ay paulit-ulit na ipinapalabas ang imahe ng mga mata ni Lino. Malamig, walang emosyon, puno ng layuning pumatay. Paano? Paanong ang lalaking nangakong mamahalin at poprotektahan ang kanyang anak ay siya pa palang may kakayahang gawin ito? Ang lahat ng alaala, ang kasal, ang mga family dinner, ang masasayang tawanan, ay biglang nabalot ng isang madilim na anino ng kasinungalingan. Isang doktor ang lumabas mula sa silid. Ang mukha nito ay seryoso at pawisan. Sino po ang kamag-anak ng pasyente? Agad na napatayo si Alonsina. "Ako po ang ina niya, doktor, ang anak ko, ang apo ko." Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Nasa critical na kondisyon po ang anak ninyo. Nawalan siya ng oxygen at dahil sa stress, kailangan na nating isagawa ang isang emergency section para mailigtas ang sanggol, paliwanag ng doktor. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Alonsina. "Gawin ninyo ang lahat, doktor. Iligtas ninyo silang dalawa. Parang awa nyo na." Bumalik ang doktor sa loob. Naiwan muling mag-isa si Alonsina sa kanyang paghihintay. Doon, sa gitna ng amoy ng antiseptiko at ng nakabibinging katahimikan ng kanyang pag-iisa, ang matinding pighati sa kanyang dibdib ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang mga luhang kanina pa, gustong pumatak, ay hindi na dumaloy. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang sakit ay nag-apoy at naging galit. Ang galit ay tumigas at naging isang hindi matitinag na determinasyon. Hindi siya iiyak. Hindi ngayon. Kailangan niyang maging matatag para kay Amihan at sa kanyang apo. At sisiguraduhin niya, isinusumpa niya sa lahat ng santo sa langit na magbabayad ang hayop na si Lino. 2 pulis ang dumating. "Kayo po ba si Mrs. Alonsina Reyes? Kami po ang rumesponde sa tawag ng ospital," sabi ng isa sa kanila. Tumango si Alonsina. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay kalmado na may nakatagong bagsik. "Ako nga, ako ang nakakita sa lahat." Dinala siya ng mga pulis sa isang maliit na opisina
para kunan ng salaysay. Mrs., maaari niyo po bang ikwento ang eksaktong nangyari? Tanong ng investigador. Huminga ng malalim si Alonsina. Nang walang pag-aalinlangan, isinalaysay niya ang lahat. Mula sa kakaibang kilos ni Lino pagdating niya hanggang sa eksaktong sandali nang makita niya itong sinasakal ang kanyang anak. Malinaw na malinaw niyang inilarawan ang ekspresyon sa mukha ni Lino, ang paraan ng pagtakbo nito. Walang bahid ng pagdududa sa kanyang mga salita. Sigurado po ba kayo sa nakita ninyo, ma'am? Baka po sa sobrang pag-aalala ay nagkamali lang kayo ng interpretasyon. Pinutol ni Alonsina ang sasabihin ng pulis. Tinignan niya ito ng diretso sa mata. Isang tingin na kayang tumunaw ng bakal. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagtangka niyang pagpatay sa sarili niyang asawa, ang ina ng magiging anak niya. Hindi ako nagkakamali. Hanapin ninyo ang demonyong yon. Natigilan ng pulis sa kanyang katatagan. Pagkatapos ng ilang oras, na tila katumbas ng isang buong buhay, muling lumabas ang doktor. Sa pagkakataong ito, bahagyang naibsan ang tensyon sa mukha nito. Mrs. Reyes! Doktor, kumusta sila? Nanginginig na tanong ni Alonsina. Naging matagumpay po ang operasyon. Nakasurvive po ang anak ninyo. Stable na po siya ngayon, pero kailangan pa rin ng masusing obserbasyon, sabi ng doktor. Ang sanggol naman po. Lalaki siya. Pero dahil premature, nasa NICU po siya ngayon. Napakaliit niya at mahina, pero lumalaban siya. Isang munting sinag ng pag-asa. Huminga ng malalim si Alonsina, isang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Salamat, doktor. Maraming salamat sa Diyos. Habang pabalik siya sa kanyang upuan, ang isa sa mga pulis ay lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay may bahid ng pagkadismaya. Ginang Reyes, panimula ng pulis. Nilibot na po ng aming mga tauhan ang buong ospital. Kinausap ang mga gwardiya. Tinignan ang mga posibleng labasan. Tumingin si Alonsina, naghihintay. Wala na po kaming nakitang anumang bakas ni Ginoong Lino Salazar sa buong gusali. Naglaho na po siya na parang bula. Ang amoy ng lumot at alikabok ang bumalot sa maliit at maruming silid. Isang mahinang ilaw mula sa nagkikindat-kindat na fluorescent lamp sa kisame ang tanging liwanag. Dito, sa isang murang motel sa kabilang dulo ng syudad, nagtatago si Lino Salazar na parang isang basang sisiw. Pabalik-balik siya sa paglalakad sa masikip na espasyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang paulit-ulit na isinusuklay sa kanyang buhok. Ang bawat tunog mula sa labas, ang pagdaan ng sasakyan, ang kaluskos sa katabing kwarto, ang pagtahol ng aso, ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Para siyang isang hayop na nasukol, naghihintay sa hindi maiiwasang pagdating ng mga mangangaso. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang eksena. Ang pakiramdam ng lalamunan ni Amihan sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang paglaki ng mga mata nito na puno ng pagtataka bago napalitan ng purong takot. At higit sa lahat, ang sigaw ng kanyang biyanan. Ang sigaw na yon, iyon ang sumira sa lahat. Buwisit! Buwisit! Mahina niyang bulong sa sarili, sabay sipa sa paa ng kama. Hindi ito dapat naging ganito. Dapat ay isang simple at malinis na trabaho lang. Isang aksidente, isang kapuspalad na pangyayari. Pagkatapos ay ang pera mula sa insurance at isang bagong buhay. Ngunit ngayon, lahat ay gumuho. Dahil sa matandang yon, nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang tao na makakatulong sa kanya. Pagkatapos ng ilang ring, isang kalmadong boses ang sumagot. Lino, nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan. Marco, tulungan mo ako. Halos pabulong na sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay basag sa takot. Patay na ako, Marco. Nakita niya ako. Nakita ako ng nanay ni Amihan. Sa kabilang linya, si Attorney Marco Robles, ang kanyang matalik na kaibigan
at kasabwat sa mga kalokohan ay huminga ng malalim. Kalma, huminga ka. Ikwento mo sa akin ang lahat, dahan-dahan. At ginawa nga ni Lino, isinalaysay niya ang bawat detalye. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. Ang pagdating ni Alonsina, ang pagtakbo niya. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahabang katahimikan ang namayani. Marco, nandyan ka pa ba? Halos magmakaawang tanong ni Lino. Oo, nandito pa ako. Nag-iisip, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Okay, ito ang gagawin natin. Una, huwag kang aalis dyan. Huwag kang tatawag kahit kanino maliban sa akin. Naiintindihan mo? Oo, oo. Pangalawa, kailangan nating gumawa ng alibay. Isang matibay na alibay. Patuloy ni Marco. May CCTV ba sa pasilyo ng ospital? Hindi ko alam. Sa tingin ko wala. Mabuti. Mas madali yan. At pangatlo, at ito ang pinakaimportante sa lahat. Huminto si Marco. Tila tinitimbang ang kanyang mga susunod na salita. Gagawin nating sinungaling ang biyenan mo. Natigilan si Lino. Anong ibig mong sabihin? Simple lang, Lino. Ang tanging ebidensya laban sa'yo ay ang salita ng isang matandang babae na nasa estado ng pagkashock. Gagamitin natin yan. Ipapalabas natin na dahil sa stress at pag-aalala, nag-hallucinate siya. Na-imagine niya lang ang lahat. Sasabihin natin na isang hindi kilalang tao ang umatake kay Amihan. At dahil sa trauma, ikaw ang nakita ng isip niya. Isang munting pag-asa ang sumilay kay Lino. Sa tingin mo, maniniwala sila? Maniniwala sila kung gagawin nating kapanipaniwala. Mariing sabi ni Marco, maghahanap ako ng mga taong pwedeng magpatunay na kasama mo ako sa ibang lugar kanina. At ikaw, dyan sa kinaroroonan mo, buksan mo ang social media account mo. Mag-post ka ng isang lumang litrato. Isang litrato mo na nasa dagat o bundok. Lagyan mo ng caption na, relaxing day. Tiyakin mong ang timestamp ay nakalagay ilang oras bago mangyari ang insidente. Malilito niya ng mga pulis. Sumunod si Lino. Binuksan niya ang kanyang Facebook at naghahanap ng isang lumang larawan. Isang larawan niya sa Batangas. Nakangiti habang nasa likod niya ang dagat. Pinost niya ito. Sea breeze. Peace. Habang ginagawa niya ito, kinuha niya ang kanyang pitaka. Nahulog mula rito ang isang maliit na larawan. Isang larawan ni Amihan. Nakangiti ng buong tamis noong huli nilang anibersaryo. Tinitigan niya ito. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata. Walang kalungkutan. Tanging galit. Bakit ka pa kasi lumaban? Bulong niya sa litrato. Bakit kailangang dumating pa ang nanay mo? Napakasimple na sana ng lahat ng ito. Muli siyang bumalik sa pakikipag-usap kay Marco. Nagawa ko na. Ano yung susunod? Ngayon, maghihintay tayo, sabi ni Marco. Hayaan nating kumalat ang kwento. Hayaan nating mag-ugat ang pagdududa. Ako na ang bahalang kumausap sa mga tamang tao. Manahimik ka lang dyan at magtiwala ka sa akin. Salamat, Marco. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Huwag mo muna akong pasalamatan. Malamig na tugon ni Marco. Simula pa lang ito. Ang unang hakbang ay sirain ang kredibilidad ng biyenan mo. Kailangan nating ipakita sa lahat na siya ay isang hindi mapagkakatiwalaang saksi. Isang matandang nalilito at nag-iimbento ng kwento. Lumipas ang 2 araw na parang isang mabigat na panaginip para kay Alonsina. Ang kanyang mundo ay umikot na lamang sa 2 lugar. Sa labas ng NICU, kung saan pinapanood niya ang kanyang apo na lumalaban sa loob ng isang incubator, at sa tabi ng kama ni Amihan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakamalay. Ngunit sa labas ng mga pader ng ospital, ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Isang hapon, habang bumibili ng kape sa munting tindahan sa tapat ng ospital,
Narinig niya ang dalawang babaeng nagbubulungan. Kawawa naman daw yung nabalita, no? Sabi ng isa. Yung buntis na sinakal daw, grabe. Oo nga, sagot ng kasama nito. Pero ang sabi-sabi, baka raw gawa-gawa lang ng nanay. Alam mo na, sa sobrang taranta at nerbiyos, baka kung ano-ano na raw ang nakita. Posible, sabi nung una. Nakita ko nga sa Facebook, yung asawa, si Lino, nag-post pa. Nasa Batangas daw nung araw na yon. Imposibleng siya ang gumawa. Napatigil si Alonsina. Ang mainit na kape sa kanyang kamay ay tila ng lamig. Ang mga salitang yon ay parang mga bubog na tumusok sa kanyang pandinig. Ito na. Nagsisimula na ang plano ng halimaw. Hindi niya pinansin ang mga ito. Buong tapang siyang naglakad pabalik sa ospital, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Kinabukasan, habang siya'y nagbabantay kay amihan, isang lalaking naka-Amerikana ang magalang na kumatok sa pinto. Mrs. Alonsina Reyes? Ako nga, sagot niya nagtataka. Ako po si Attorney Marco Robles, isang matalik na kaibigan ni Lino. Pakilala ng lalaki, inilahad ang kamay. Nandito po ako para makiramay. Labis po akong nababahala sa nangyari kay amihan. May kung anong kislap sa mga mata ng abogado na hindi nagustuhan ni Alonsina, ngunit tinanggap pa rin niya ang kamay nito. Umupo si Attorney Robles sa silyang nasa tapat niya. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng pagkukunwaring simpatya. Alam niyo po, Tita Alonsina, maaari ko po ba kayong tawaging tita? Si Lino po ay parang kapatid ko na, at sa pagkakakilala ko sa kanya, hindi niya po kailanman magagawa ang ibinibintang ninyo. Hindi ito bintang, ito ang katotohanan. Mariing sagot ni Alonsina, hindi inaalis ang tingin sa abogado. Tita, naiintindihan ko po ang inyong pinagdadaanan. Patuloy ni Marco. Ang kanyang mga salita ay tila pulot na may lason. Ang trauma po ay isang napakalakas na bagay. Minsan, kapag tayo ay nasa ilalim ng matinding pressure, ang ating isip ay nakakagawa ng mga imahe o alaala na hindi naman talaga nangyari. Baka po posible na may ibang tao talagang pumasok sa silid at dahil sa pagmamahal ninyo sa inyong anak at sa pag-aalala, ang isip ninyo ay naglagay ng mukha ni Lino sa katawan ng salarin. Hindi makapaniwala si Alonsina sa kanyang naririnig. Ang lalaking ito ay hindi lang nagtatanggol sa isang kriminal. Minamaliit nito ang kanyang pag-iisip. Ginagawa siyang isang sinungaling, isang baliw. Abogado, sabi ni Alonsina, ang bawat salita ay may diin at lamig. Alam ko ang nakita ko at alam kong ikaw ang kaibigang tinutukoy sa plano niyang sirain ako. Natigilan si Marco. Ang pekeng ng ngiti sa kanyang labi ay saglit na nawala. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, tita. Umalis ka na, putol ni Alonsina. Umalis ka na bago pa kita matawag ng mga pulis. Sabihin mo sa kaibigan mong halimaw, hindi ako titigil hanggat hindi siya nabubulok sa kulungan. Tahimik na tumayo si Attorney Robles. Ang pagkukunwari ay nawala na at napalitan ng isang malamig na tingin. Naiintindihan ko po, pero sana'y pag-isipan ninyo. Mahirap pong manalo sa isang laban na salita ninyo lang ang ebidensya. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at umalis. Parang nanghina muli si Alonsina. Siya lang mag-isa. Siya lang ang nakakita. Siya lang ang lumalaban. Dumating ang mga pulis ng hapong yon para magbigay ng update. Ang balita nila ay isa na namang suntok. Ginang Reyes, pasensya na po, sabi ng investigador. Wala pong nakitang kahit anong kahina-hinala sa mga CCTV camera sa entrance ng ospital. At ayon po sa kanyang social media, nasa ibang lugar si Ginoong Salazar nang mangyari ang insidente. Sa ngayon po ang salaysay ninyo laban sa kanyang alibay. Amin pong paumanhin,
Pero kulang pa po kami sa matibay na ebidensya para mag-issue ng warrant of arrest. Gumuho ang pag-asa ni Alonsina. Pati ang batas ay tila kumakampi sa demonyo. Bumalik siya sa silid ni Amihan. Ang bigat ng buong mundo ay tila pasan niya sa kanyang mga balikat. Umupo siya sa tabi ng anak, hinawakan ang malamig nitong kamay. Tinitigan niya ang mga pasa sa leeg ni Amihan, isang paalala ng karahasang nasaksihan niya. Anak, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Patawarin mo si Mama. Ang lahat ay laban sa atin. Pero hindi ako susuko. Kahit mag-isa lang ako, lalaban ako para sa'yo, para sa apo ko. Hindi ako papayag na hindi siya magbabayad. Habang hinahaplos niya ang kamay ni Amihan, naramdaman niya ang isang bahagyang paggalaw ng mga daliri nito. Nag-angat siya ng tingin. Dahan-dahang iminumulat ni Amihan ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay malabo at litong-lito. Tila naghahanap ng isang bagay na pamilyar sa isang mundong biglang naging banyaga. Isang salita. Ngunit para kay Alonsina, ito ang pinakamagandang musikang kanyang narinig. Anak, gising ka na. Salamat sa Diyos. Ngumiti ng bahagya si Amihan, isang nangiting pagod. Inilibot niya ang kanyang tingin sa silid na tila may hinahanap. Pagkatapos ay tumingin siyang muli sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang inosenteng tanong. Mahina niyang ulit. Nasaan si Lino? Ang tanong ni Amihan ay isang patalim na bumaon sa puso ni Alonsina. Paano niya sasabihin ang isang katotohanang kayang dumurog sa natitirang lakas ng kanyang anak? Huminga siya ng malalim. Hinawakan ng mga kamay ni Amihan at pinilit na maging matatag. Anak, panimula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa kabila ng pagpipigil. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong pakinggan si Mama. Nakita ni Amihan ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Isang lungkot na may kasamang takot at galit. Bigla siyang kinabahan. Bakit po, Ma? May nangyari po ba kay Lino? Nasaan siya? Wala siya rito, Ami. Diretsong sabi ni Alonsina. Tumakas siya. Tumakas? Pag-uulit ni Amihan, puno ng pagkalito. Bakit siya tatakas? Hindi niya tayo iiwan. Nangako siya. At doon, nagsimulang ikwento ni Alonsina ang lahat. Bawat salita ay tila isang dagok kay Amihan. Isinalaysay niya ang pagdating niya sa ospital, ang pag-atake, ang mga kamay ni Lino sa kanyang leeg. Habang nagsasalita si Alonsina, ang mukha ni Amihan ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla at sa huli, sa matinding pagtanggi. Hindi umiling-iling si Amihan, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Hindi po totoo yan, Ma. Nagkakamali po kayo. Anak, nakita ng dalawang mata ko. Giit ni Alonsina. Ang kanyang boses ay tumaas na. Sinubukan kanyang patayin. Hindi! Sigaw ni Amihan at mga luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mahal ako ni Lino. Mahal na mahal niya ako. Hinding-hindi niya gagawin yon. Sa isip ni Amihan, ang mga alaala ay nagsimulang mag-unahan. Naalala niya ang gabi kung kailan nag-propose si Lino sa dalampasigan ng Baryo Talaan. Lumuhod ito sa buhanginan at nangakong siya ang magiging reyna ng buhay nito. Naalala niya ang walang sawang pag-aalaga nito sa kanya sa mga unang buwan ng kanyang pagbubuntis, kung paano siya nito ipinagluluto at minuminutong kinukumusta. Ang mga alaalang iyon, ang mga haligi ng kanyang mundo, ay direktang sumasalungat sa bangungot na ikinukwento ng kanyang ina. Ma, baka nananaginip lang po kayo. Nagmamakaawang sabi ni Amihan. Sa sobrang pag-aalala niyo sa akin, baka kung ano na lang ang naisip niyo. Si Lino po ang nagdala sa akin dito. Paanong gagawin niya yon? Ang pagtanggi ni Amihan ay parang isang pader
na hindi kayang gibain ni Alonsina. Ang bawat katotohanang kanyang sinasabi ay tumatalbog lamang. Nasasaktan siya para sa kanyang anak, nasasaktan sa katotohanang ang pag-ibig nito ang siyang bumubulag dito. Kinabukasan, isang psychologist mula sa ospital ang dumating para kausapin si Amihan. Sa isang mahinahon na paraan, ipinaliwanag ng doktor ang tungkol sa trauma-induced amnesia. Minsan, Amihan, sabi ng doktora, kapag ang isang tao ay nakaranas ng isang bagay na sobrang traumatic, ang isip natin ay may sariling paraan para protektahan tayo. Binubura nito ang mga parte ng alaala na masyadong masakit para harapin. Kaya posibleng may mga blankong espasyo sa memorya mo mula sa araw na yon. Nakinig lang si Amihan. Naiintindihan niya ang mga salita pero hindi matanggap ng puso niya ang ibig sabihin ng mga ito. Nang maiwan siyang mag-isa sa silid, ang unang ginawa niya ay hanapin ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan ni Lino sa kanyang contacts. Lino, my love. Idinayal niya ang numero. Nagring ito. 1, 2, 3. Ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sa pangatlong subok, iba na ang kanyang narinig. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Ang boses mula sa kabilang linya ay tila isang malakas na sampal sa kanya. Bakit patay ang telepono niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, bakit siya magtatago? Bakit hindi man lang siya nito tinatawagan para kumustahin sila ng kanilang anak? Sunod-sunod na tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan, ngunit pilit niya pa ring iwinawaksi ang mga ito. Ang pagdududa ay isang lason at natatakot siyang lasunin nito ang pagmamahal na siyang bumubuhay sa kanya. Tumingin siya sa bintana, sa kalangitan ng Baryo Talaan na dati simbolo ng kanilang mga pangarap. Ngayon, ito'y kulay abo. May mali. Alam niyang may mali. Ngunit ang aminin sa sarili na ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang buong buhay, ang siyang sanhi ng lahat, ay isang sakit na hindi niya pa kayang harapin. Habang mag-isa siya sa katahimikan ng silid, sa pagitan ng katotohanan ng kanyang ina at ng mga alaalang pilit niyang pinanghahawakan, isang mahinang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi maaari. Mahal ako ni Lino. Siguradong may hindi lang pagkakaunawaan. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang mabigat na kadenang humihila sa pag-asa ni Alonsina pababa. Ang kanyang anak, si Amihan, ay pisikal na gumagaling, ngunit ang isipan nito ay nananatiling bilanggo sa mga matatamis na alaala ng isang huwad na pag-ibig. Ang mga pulis ay magalang na nagsasabing wala silang magawa kung walang bagong ebidensya. Ang mga tsismis sa paligid ay unti-unti siyang iginuguhit bilang isang desperadong ina na nawawala sa katinoan. Ramdam niya ang pag-iisa, isang pakiramdam na tila sumisigaw siya sa gitna ng kawalan ngunit walang sinumang nakakarinig. Isang gabi, habang nakaupo sa parehong upuan sa pasilyo kung saan gumuho ang kanyang mundo, tinititigan niya ang saradong pinto ng silid ni Amihan. Pagod na siya. Pagod na siyang makipagtalo. Pagod na siyang magpaliwanag. Ngunit sa ilalim ng lahat ng pagod na yon, may isang damdaming hindi namamatay. Ang nag-aalab na pagmamahal ng isang ina. Hindi! Bulong niya sa sarili. Kung walang maniniwala sa akin, kung walang tutulong sa akin, ako mismo ang hahanap ng paraan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Tumayo siya. Hindi na bilang isang nagdadalamhating ina, kundi bilang isang investigador. Ang kanyang misyon, balikan ang eksaktong sandali ng krimen at hanapin ang detalyeng maaaring nakaligtaan niya sa gitna ng sindak. Naglakad siya patungo sa water dispenser sa dulo ng pasilyo. Ito ang simula. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na inalala ang lahat. Ang pagpuno niya ng baso. Ang kaba sa kanyang dibdib, ang mabilis niyang paglakad pabalik,
Bawat hakbang niya ngayon ay isang pag-uulit ng mga hakbang niya noong gabing iyon. Dahan-dahan, bawat tunog ng sapatos niya sa sahig ay isang alingawngaw ng nakaraan. Ano ang nakita ko? Tanong niya sa sarili. Ano ang narinig ko? Huminto siya sa eksaktong lugar kung saan niya nabitawan ang baso. Sumilip siya sa siwang ng pinto. At muli, ang malinaw na imahe ni Lino na sinasakal si Amihan ay sumalakay sa kanyang isipan. Kasunod nito ang kanyang sigaw, ang pagtakbo ni Lino. At doon, sa gitna ng nagkakagulong alaala, isang bagong imahe ang biglang lumitaw. Isang anino sa may sulok, malapit sa nurse's station. Isang batang babae na naka-uniformeng puti. Isang trainee nurse. Hindi niya nakita ang mukha nito ng malinaw noon, ngunit ang naaalala niya ay ang reaksyon nito. Ang dalawang kamay na nakatakip sa bibig, ang mga matang ng lalaki sa takot, ang paninigas ng buong katawan nito habang pinapanood si Lino na tumatakbo palagpas sa kanya. Noon, sa gitna ng kaguluhan, ang batang nurse ay isa lamang anino, isang hindi mahalagang bahagi ng eksena. Ngunit ngayon, para kay Alonsina, ang aninong yon, ang pinakamaliwanag na sinag ng pag-asa. Nakakita siya. Ang batang yon ay may nakita. Mabilis na tinungo ni Alonsina ang nurse's station. Ang nurse na naka-duty ay ang head nurse na pamilyar na sa kanyang mukha nurse. Sabi ni Alonsina, sinisikap na pakalmahin ang nanginginig na pananabik sa kanyang boses. Bakit po iyon, Mrs. Reyes? May kailangan po ba kayo? Magalang na tanong ng head nurse na may bahid ng awa sa kanyang mga mata. May itatanong lang sana ako. Noong gabi po na isinugod ang anak ko, may naaalala po ba kayong batang trainee nurse na naka-duty dito sa station? Kumunot ang noo ng head nurse, pilit na inaalala. Marami po kaming trainees na umiikot, ma. Mahirap pong tandaan lahat. Bakit po ninyo naitanong? Dahil nakita ko po siya, giit ni Alonsina. Lumapit pa siya sa counter na tila may ibubulong na isang malaking sikreto. Pagkatapos ng nangyari sa silid ng anak ko, habang tumatakbo papalayo ang manugang ko, may isang batang nurse sa may sulok, nakatakip ang bibig. Takot na takot ang mga mata niya. Alam kong may nakita siya. Kailangan ko siyang mahanap. Ang detalye sa pagsasalaysay ni Alonsina ay nagdulot ng isang kislap ng pag-alala. Sa mga mata ng head nurse, tumingin ito sa kaliwat kanan, tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Si Joy po yata ang tinutukoy ninyo, mahinang sabi ng head nurse. Si Joy Sandoval, bago pa lang po siya. At kung iisipin ko nga po, tila lagi siyang balisa at nerbyosa mula noong gabing iyon. Ang kumpirmasyon ay parang musikang dumampi sa pandinig ni Alonsina. Siya nga, kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko ang tulong niya. Pasensya na po, Mrs. Reyes, pero labag po sa aming patakaran na ibigay ang personal na impormasyon ng aming mga empleyado. Sabi ng head nurse, bagamat bakas sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Tinitigan ni Alonsina ang head nurse, hindi bilang isang nagtatanong, kundi bilang isang kapwa babae, isang kapwa ina. Alam kong may panganib dito, pero ikaw din ay isang ina, hindi ba? Mahinang sabi ni Alonsina, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. Ang katotohanan ang tanging magliligtas sa anak at apo ko. Parang awa mo na. Ang pakiusap ay tumago sa puso ng head nurse. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, kumuha ito ng isang maliit na papel. Mabilis na nagsulat ng isang address at maingat na inilipat ito sa ilalim ng counter, papunta sa mga kamay ni Alonsina. Wala po kayong narinig mula sa akin, bulong ng head nurse. Mag-iingat po kayo. Hindi na nagsalita pa si Alonsina. Isang makahulugang tango lamang ng pasasalamat ang kanyang isinukli. Mahigpit niyang hinawakan ng kapirasong papel, isang maliit na bagay na naglalaman ng bigat ng kanyang huling pag-asa. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sumakay siya ng tricycle at ibinigay ang address sa driver. Habang tinatahak nila ang mga kalsada,
Palayo sa sentro ng bayan, papalubog na ang araw. Ang mga malalaking bahay ay napalitan ng mas maliliit at simpleng kabahayan. Ang bawat metro na kanilang tinatakbo ay nagpapalakas sa kabog ng kanyang dibdib. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang maliit na bahay na yari sa kahoy. May mga halaman sa paso na nakahanay sa bintana. Simple lang ito. Isang tahimik na tahanan. Ngunit para kay Alonsina, ito na ang dulo ng kanyang paghahanap. Ito ang maaaring maging susi sa lahat. Huminga siya ng malalim. Pinatatag ang kanyang loob. Naglakad siya patungo sa pinto at kumatok. 1, 2, 3. Ang bawat katok ay tila isang malakas na dagundong sa katahimikan ng hapon. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang batang babae ang sumungaw. Ang kanyang mukha ay bata pa. Marahil ay hindi lalayo sa edad na 20. Ngunit ang mga mata nito ay hindi mata ng isang bata. Pagkakita nito kay Alonsina, ang mga matang iyon ay agad na nanlaki at napuno ng isang emosyong hindi maipagkakaila. Purong-purong takot. Ang takot ay may sariling tunog. Para kay Joy, ito ang tunog ng pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Bawat buzz ay isang maliit na pagyanig sa kanyang kaluluwa, isang paalala na ang katahimikan sa kanyang buhay ay ninakaw na. Nanginginig niyang kinuha ang telepono, isang numero na hindi rehistrado at isang maikling mensahe. Ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Manahimik ka kung ayaw mong madamay ang pamilya mo. Napasinghap si Joy at nabitawan ng cellphone na para siyang napaso. Ito na ang pangatlong mensahe sa loob ng 2 araw. Hindi niya alam kung paano nila nakuha ang numero niya. Hindi niya alam kung sino sila. Ang tanging alam niya ay nagsimula ang lahat pagkatapos ng gabing iyon sa ospital ng Pag-asa. Ang gabing nakita niya ang mukha ng takot sa isang lalaking papalabas ng silid ng pasyente, si Ginoong Lino Salazar. Hindi niya nakita ang krimen, ngunit nakita niya ang resulta nito. Isang takas na salarin. At sa isang iglap, ang kanyang simpleng buhay bilang isang trainee nurse na nangangarap makatulong sa kapwa ay naging isang bangungot. At ngayon, ang bangungot na yon ay nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Ang babaeng nasa harap niya, si Ginang Alonsina Reyes, ay hindi mukhang isang banta. Ang mga mata nito ay puno ng pighati, hindi ng paninisi. Ngunit para kay Joy, ang presensya nito ay kasing lakas ng isang kulog. Dala nito ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Pasensya na po pero nagkakamali po yata kayo ng tao. Mabilis na sabi ni Joy, sinusubukang isara ang pinto. Ngunit isang kamay ni Alonsina ang marahang pumigil dito. Sandali lang, Ineng. Pakiusap. Hindi ako naparito para magdulot ng gulo. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo, giit ni Joy. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi po ako yung nurse na hinahanap ninyo. Tinitigan siya ni Alonsina at sa tinging iyon, nakita ni Joy ang sarili niyang takot. Alam kong natatakot ka, mahinahong sabi ni Alonsina. Nakikita ko sa mga mata mo, pero ang taong kinatatakutan mo, sinubukan niyang patayin ang sarili kong anak. At ngayon, sinusubukan niyang pagtakpan ang lahat sa pamamagitan ng pananakot sa'yo. Bawat salita ni Alonsina ay isang katotohanang ayaw pakinggan ni Joy. Muling sumagi sa kanyang isipan ang eksena sa ospital, ang pagbukas ng pinto, ang paglabas ni Ginoong Lino, gulo ang damit, pawisan, at may tingin ng isang taong nakakita ng multo. Halos magkabanggaan pa sila. Ang alaala ay sariwang-sariwa pa rin. Wala po akong nakita. Pagsisinungaling ni Joy, umiiwas ng tingin. Umalis na po kayo. Hindi umalis si Alonsina. Sa halip kumuha ito ng isang kapirasong papel mula sa kanyang bulsa at isang ballpen. Isinulat nito ang kanyang numero. Hindi kita pipilitin.
sabi ni Alonsina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Pero iiwan ko ito kapag nagbago ang isip mo. Tandaan mo, Ineng, ang katarungan para sa anak ko ay siya ring magiging kaligtasan mo. Hanggat malaya ang taong iyon, hindi ka rin magiging tunay na ligtas. Iniabot nito ang papel. Nag-atubili si Joy, ngunit kinuha pa rin niya ito. Pagkatapos noon, tumalikod na si Alonsina at tahimik na naglakad palayo. Iniiwan si Joy sa gitna ng kanyang nag-uumpugang damdamin. Isinara ni Joy ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Napahagulhol siya nang walang tunog. Bakit ako? Bakit ako pa ang napasama sa gulo nila? Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto. Sa isang lumang papag, mahimbing na natutulog ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Leo. 10 taong gulang pa lamang ito, ang tanging pamilya niya. Siya ang nagpapaaral dito. Para sa kanya ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng kapatid. Ang mga mensahe ng pananakot ay bumalik sa kanyang isipan. Madadamay ang pamilya mo. Doon niya naunawaan. Hindi lang buhay niya ang nakataya, kundi pati ang buhay ng nag-iisang taong pinakamamahal niya sa mundo. Ang manahimik ang pinakaligtas na gawin. Ang manahimik ang tamang gawin. Kinagabihan, habang sila'y kumakain ng hapunan, may kumatok sa kanilang pinto. Delivery po para kay Miss Joy Sandoval. Nagtaka si Joy. Wala siyang inaasahang padala. Isang maliit na brown envelope ang iniabot sa kanya. Pagpasok niya sa loob, dahan-dahan niya itong binuksan. Ang laman nito ay isang litrato. Isang litrato na kuha sa di kalayuan. Ang kapatid niyang si Leo, masayang naglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan nito sa court ng kanilang barangay. At sa ibabaw ng litrato, may isang marka na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpanlamig sa buong niyang katawan. Isang bilog na iginuhit gamit ang pulang tinta. Nakasentro mismo sa nakangiting mukha ng kanyang kapatid. Ang pag-asang sinindihan ng paggising ni Amihan ay kasing bilis ding namatay ng isang ihip ng malupit na hangin. Ang pader na namamagitan sa katotohanan at kasinungalingan ay hindi lang basta pader sa isipan ni Amihan. Ito ay isang tunay at matibay na pader na itinayo ni Lino at ng kanyang mga kasabwat sa mundo sa labas. Nasa panig ni Alonsina ang katotohanan, ngunit nasa panig ni Lino ang lahat ng iba pa. Isang umaga, isang unipormadong lalaki ang nag-abot ng isang sobre kay Alonsina sa lobby ng ospital. Sa pagbukas niya nito, ang mga salita sa papel ay tila mga anay na kumain sa natitira niyang lakas. Isa itong summons, isang opisyal na dokumento mula sa korte. Si Lino Salazar, sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Marco Robles, ay formal siyang sinasampahan ng kasong libel o paninirang puri. Ito ay isang ganti sa matapang niyang pagsasalita laban sa isang inosenteng tao. Nakasaad sa dokumento. Natawa si Alonsina. Isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait. Sila pa ang may ganang magsalita ng paninirang puri. Sila pa ang biktima. Ang sistema ng hustisya na dapat sana'y kanyang kakampi ay siya na ngayong sandatang gagamitin laban sa kanya. Ang mas masakit pa ay ang balitang dala ng mga pulis ng hapong yon. Lumapit sa kanya ang investigador na may malungkot na mukha. "Ginang Reyes, pasensya na po talaga." Sabi nito sa mababang boses. "Ginawa na po namin ang lahat, pero ang alibay ni Ginoong Salazar ay pinatunayan ng 2 saksi. Ang kanyang social media ay consistent. Walang CCTV, walang ibang nakakita. Sa mata ng batas, ang salita niyo laban sa salita niya ay hindi po sapat para isulong ang kaso. Nakatali po ang aming mga kamay. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong ng pag-asa. Wala na. Tapos na ang laban." Sa loob ng kanyang silid, nararamdaman ni Amihan ang bigat ng lahat ng nangyayari.
Ang kanyang katawan ay unti-unti nang lumalakas, ngunit ang kanyang kaluluwa ay pagod na. Pinipilit niyang maniwala sa kanyang ina, ngunit ang kawalan ng ebidensya, ang mga kasinungalingang ikinakalat at ang pananahimik ni Lino ay lumilikha ng isang nakalilitong bagyo sa kanyang isipan. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang kanyang munting anghel sa NICU, ang kanyang anak. Bawat araw, 3 beses siyang dinadala doon ng nurse gamit ang wheelchair para lamang masilayan ito sa loob ng incubator. Ngunit isang hapon, ang munting sinag na yon ay tinakpan ng isang madilim na ulap. Ang doktor na namamahala sa kanyang anak ay pumasok sa kanyang silid na may seryosong mukha. "Ginang Salazar," panimula ng doktor. "Amihan na lang po. At Reyes po ang apelyido ko." Mahinang pagtatama niya, isang maliit na akto ng rebellion na hindi niya alam kung saan nanggaling. Tumango ang doktor. "Amihan, may kailangan kang malaman. Ang anak mo, nagkaroon siya ng impeksyon. Isang komplikasyon na karaniwan sa mga premature na sanggol, pero sa kanyang kalagayan, ito ay napakadelikado. Lalong humihina ang kanyang katawan." Gumuho ang mundo ni Amihan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng takot ay walang-wala kumpara sa sakit na naramdaman niya sa sandaling iyon. Ang kanyang anak, ang kanyang inosenteng anak na wala pang kamuwang-muwang sa mundo, ay nasa bingit ng kamatayan. "Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya," dagdag pa ng doktor. "Pero kailangan ninyong maging handa." Nang makaalis ang doktor, wala nang natira kay Amihan, wala nang pader ng pagtanggi, wala nang mga masasayang alaala. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan ng kanyang sitwasyon. Ang asawa niya ay nawawala, ang ina niya ay kinasuhan, ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay, at siya ay nakakulong sa isang kama, inutil at walang magawa. Ipinilit niyang dalhin siya ng nurse sa NICU. Doon, sa likod ng makapal na salamin, pinagmasdan niya ang kanyang anak. Napakaliit, napakaputla. May mga tubong nakakabit sa munti nitong katawan. Ang mahinang pag-beep ng makina sa tabi nito, ang tanging palatandaan na ito'y lumalaban pa. Ang mga luha ay sunod-sunod na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luhang hindi na para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. Ang lahat ng ito, ang gulo, ang sakit, ang panganib, lahat ay dahil sa kanya. Hinaplos niya ang malamig na salamin na para bang kaya niyang iparamdam ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan nito. Ang pagmamahal niya kay Lino ay ang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Ang pagiging bulag niya ang nagpahintulot sa kadiliman na pumasok sa kanilang buhay. Habang tinititigan niya ang kanyang munting mandirigma na nakikipaglaban para sa kanyang buhay, isang tanong ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang durog na puso. Isang tanong na hindi niya alam kung para kanino. "Bakit?" Bulong niya. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng hamog sa salamin. Bakit lahat ng ito nangyayari? Lumipas ang mga oras na tila mga patak ng lason sa isang sugat. Si Amihan ay nanatili sa tabi ng salamin, nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa munting katawan sa loob ng incubator. Ang bawat mahinang pag-beep ng makina, ang bawat bahagyang paggalaw ng dibdib ng kanyang anak ay ang tanging sinulid na nag-uugnay sa kanya sa realidad. Ang ibang mga ina ay pumapasok at umaalis. Mga mukha ay puno ng pag-asa o pighati. Ngunit si Amihan ay hindi gumagalaw. Siya ay isang estatwa ng kalungkutan. Ang kanyang puso ay basag sa milyon-milyong piraso. Ngunit sa panonood niya, may napansin siyang isang bagay. Sa gitna ng mga tubo at wire, ang kanyang anak, na wala pang pangalan, na kasing liit lamang ng kanyang palad, ay patuloy na lumalaban. Nakita niya ang munting kamao nito na kumuyom. Isang napakaliit na kilos ng pagsalungat
sa lahat ng sakit. Nakita niya ang mga munti nitong binti na bahagyang umikot, tila gustong sipain ng isang kaaway na hindi nakikita. Hindi ito sumusuko. Sa kabila ng kawalan ng lakas, sa kabila ng lahat ng prognosis ng mga doktor, ang kanyang anak ay lumalaban. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Amihan ang nagbago. Ang pagmamahal niya kay Lino ay parang isang hardin. Maganda, puno ng mga pangako, ngunit marupok, at kayang sirain ng isang bagyo. Ngunit ang pagmamahal na biglang bumuhos sa kanyang puso para sa nilalang sa likod ng salamin ay ibang-iba. Ito ay hindi isang hardin. Ito ay isang bundok. Isang bulkan. Isang puwersa ng kalikasan na hindi kayang tibagin, na kayang sunugin ang lahat ng hahadlang dito, ang pagmamahal ng isang ina. Ang apoy na yon ang siyang nagbigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isipan. Ang pader na itinayo ng kanyang isip para protektahan siya mula sa katotohanan ay biglang gumuho. At isang alaala, isang malinaw at nakakakilabot na alaala ang bumalik sa kanya. Nakahiga siya sa kama sa ospital, pagod at nahihirapan. Lumapit si Lino. Ang mukha nito ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Yumuko ito na para bang may ibubulong na isang matamis na salita. Naramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang tainga. Ngunit ang mga salitang lumabas ay hindi matamis. Ang mga ito ay malamig, kasing lamig ng kamatayan. Patawad, mahal, bulong ni Lino, ang boses ay walang anumang emosyon. May utang na kailangang bayaran. Bago pa man niya maintindihan ang kahulugan ng mga salita, naramdaman na niya ang pagdiin ng mga kamay nito sa kanyang leeg. Ang pagmamahal sa mga mata ni Lino ay biglang nawala, at ang nakita niya ay isang estrangherong may tingin ng isang berdugo. Napasinghap si Amihan, napahawak siya sa sarili niyang leeg, nararamdaman pa rin ang multo ng mga daliri ni Lino. Ang lahat ay bumalik sa kanya. Ang lamig sa boses nito, ang blangkong tingin, ang kasinungalingan. Totoo ang lahat. Ang kanyang ina, ang kanyang kawawang ina na mag-isang lumalaban. Tama ito, sa simula't simula pa lang. Ang mga luhang dumaloy mula sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na luha ng kalituhan o pighati. Ito ay mga luha ng galit, ng pagsisisi at ng isang bagong silang na tapang. Hindi na siya ang Amihan na asawa ni Lino. Siya na ngayon ang ina ng batang lumalaban sa loob ng incubator na yon, at hindi niya hahayaang masayang ang paglaban na yon. Nurse, tawag niya sa isang dumaraang tagapag-alaga. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon ay matatag at malinaw. Pakitawag ang nanay ko at pakisabi sa kanya, gusto kong makausap ang mga pulis. Nang dumating si Alonsina, nakita niya agad ang pagbabago sa kanyang anak. Ang ulap ng pagtanggi sa mga mata nito ay wala na. Ang nakikita niya ngayon ay ang apoy na minana nito mula sa kanya. Sabi ni Amihan, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng ina. Patawarin niyo po ako. Tama po kayo. Tama po kayo sa lahat. Niyakap ni Alonsina ang kanyang anak. Ang mga luha ng ginhawa ay dumaloy sa kanyang pisngi. Shh, anak. Ang mahalaga ay gising ka na sa katotohanan. Pagdating ng investigador, ang Amihan na humarap sa kanya ay hindi na ang biktimang nalilito. Siya ay isang saksi, isang babaeng handa ng lumaban. May naalala na po ako, diretso niyang sabi sa pulis. Bago niya ako sinubukan, sakalin. May binulong siya sa akin tungkol sa isang utang na kailangan niyang bayaran. Kumunot ang noo ng pulis, agad na naging interesado. Utang? Tumango si Amihan. Ang kanyang mga susunod na salita ang siyang magiging susi na bubuksan ang lahat ng kasinungalingan ni Lino. Huwag niyo lang siyang hanapin, sabi ni Amihan. Ang kanyang tingin ay matalim at nakatuon. Imbestigahan ninyo ang mga utang niya at imbestigahan ninyo ang life insurance policy ko.
Ang testimonya ni Amihan ay hindi lamang isang patak ng ulan. Ito ay isang kidlat na yumanig sa pundasyon ng kasinungalingang itinayo ni Lino. Ang mga salitang utang at life insurance ang naging susi na muling bumukas sa kasong akala ng lahat ay sarado na. Sa presinto, si Detective Sarmiento, isang veteranong investigador na may matalas na pakiramdam, ang personal na humawak sa kaso. Sa simula, may pagdududa pa siya. Ngunit nang marinig niya ang testimonya ni Amihan, isang piraso ng puzzle ang biglang nabuo sa kanyang isipan. I-check ninyo ang lahat ng financial records ni Lino Salazar. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Credit card statements, bank loans, lahat. At kumuha kayo ng kopya ng life insurance policy ni Amihan Reyes. Ang resulta ay dumating na parang isang malakas na alon. Mas mabilis at mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan. Si Lino Salazar ay baon sa utang. Hindi lang simpleng utang. Utang sa 5 magkakaibang bangko at higit sa lahat, isang dambuhalang utang sa isang kilalang loan shark na sangkot sa mga ilegal na sugalan. Milyon-milyon ang halaga. At ang pangalawang piraso, ang life insurance policy ni Amihan. Nagkakahalaga ito ng 10 milyong piso. At ang nag-iisang benepisyaryo, ang kanyang asawang, si Lino Salazar. Ang pinakakilabot na detalye, inaprubahan ito, 3 buwan lamang ang nakalipas. Ito na, bulong ni Sarmiento sa sarili habang tinititigan ang mga dokumento. Ito ang motibo. Habang abala sila sa pag-aaral ng mga ebidensya, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa presinto. Isang batang babae na nanginginig ang mga kamay at namumutla ang mukha. Gusto ko po sanang may i-report, sabi ni Joy Sandoval sa desk officer. Dinala siya sa opisina ni Sarmiento. Sa simula ay hirap siyang magsalita. Ngunit nang makita niya ang isang litrato ni Amihan, sa mesa ng detective, isang alon ng tapang ang dumaloy sa kanya. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang mga text message na natanggap niya. Pagkatapos, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang brown envelope. Nang buksan ito ni Sarmiento at makita ang litrato ng kapatid ni Joy na may pulang bilog, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Hindi na ito simpleng attempted murder. Ito ay isang desperadong pagtatangkang manakot ng isang mahalagang saksi. Salamat sa iyong katapangan, Ineng, sabi ni Sarmiento kay Joy. Nangangako ako, hindi masasayang ito. Gamit ang bagong testimonya ni Amihan at ang ebidensya mula kay Joy, sapat na ang lahat. Nag-issue ang huwes ng isang warrant of arrest para kay Lino Salazar. Ang tanong na lang ay, nasaan siya? Sa kanyang pinagtataguang motel, si Lino ay nagsisimula ng maging kampante. Ilang araw nang walang balita. Tiyak na naging epektibo ang plano ni Marco. Sa isip niya, malapit na siyang makalaya mula sa lahat ng ito. Isang tawag na lang mula kay Marco ang hinihintay niya. Isang hudyat na maaari na siyang umalis ng bansa at magsimula muli. Nagbukas siya ng isang bote ng beer at umupo sa kama habang nanonood ng TV. Ngunit ang kanyang katahimikan ay biglang sinira ng pagring ng kanyang burner phone. Si Marco. Ano na? Malinis na ba ang daan? Masayang tanong ni Lino. Umalis ka na dyan ngayon din. Sigaw ni Marco mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nagsalita si Amihan. Alam na nila ang tungkol sa mga utang mo at sa insurance. At may isa pa silang saksi. Papunta na dyan ang mga pulis. Nabitawan ni Lino ang bote ng beer. Ang malamig na likido ay tumapon sa sahig, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang yelo sa kanyang sikmura. Paano? Wala nang panahon para magpaliwanag. Tumakas ka na. Sigaw ni Marco bago ibaba ang tawag. Parang nagising sa isang masamang panaginip. Nagmamadaling kinuha ni Lino ang kanyang bag na naglalaman ng pera at ilang damit. Sumilip siya sa bintana
at nakita ang mga kumukutitap na ilaw ng 2 police car na papaliko sa kanilang kanto. Wala nang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang bintana sa likod, tumalon palabas sa isang madilim na eskinita at tumakbo na parang wala nang bukas. Nandito siya sa loob, sigaw ng isang pulis. Pinalibutan nila ang motel, ngunit huli na ang lahat. Ang silid ay bakante na. Isang sibilyan ang nagturo. Nakita ko po siya. Tumakbo papunta doon. Nagsimula ang habulan. Si Lino, sa kanyang desperasyon, ay tumakbo sa mga pamilyar na eskinita ng syudad. Lumulusot sa mga sampayan, tumatalon sa mga mababang bakod. Ang kanyang mamahaling sapatos ay puno na ng putik. Ang kanyang maayos na damit ay punit-punit na. Ang imahe ng isang maginoo at matagumpay na lalaki ay tuluyan ng naglaho. At ang natira ay isang daga na tumatakas mula sa kanyang kulungan. Sa likod niya, ang tunog ng mga sirena at sigaw ng mga pulis ay palapit ng palapit. Ang kanyang paghinga ay pagod na. Ang kanyang mga binti ay nangangalay na. Sa huling pagliko, akala niya ay may daan pa. Ngunit ang kanyang kinaharap ay isang mataas na pader na may barbed wire sa ibabaw. Isang dead end. Wala na siyang matatakbuhan. Hingal na napasandal siya sa pader. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang mga pulis na papalapit. Ang mga baril nila ay nakatutok sa kanya. Ang mga ilaw mula sa kanilang flashlight ay sumilaw sa kanyang mga mata. Lino Salazar, itaas mo ang iyong mga kamay. Sumuko ka na. Dahan-dahan itinaas ni Lino ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng tapang, ang lahat ng pagiging arogante ay nawala. Ang natira ay purong takot. Habang pinupusasan siya ng mga pulis, dumating ang mga media van. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang mga reporter ay nagsisigawan ng mga tanong. Dito, sa harap ng buong mundo, ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Habang iginigiya siya papasok sa police car, isang reporter ang nakalapit sa kanya. Ginoong Salazar, anong masasabi niyo sa mga akusasyon laban sa inyo? Tumingin si Lino ng diretso sa kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at dumi. Ngunit sa huling pagkakataon, sinubukan niyang bawiin ang kontrol. Isang galit na tingin ang kanyang ipinukol. Bitag to! Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan. La inosente ako. Biktima lang ako dito. 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan ang mga sugat ay dahan-dahang naghilom. Ang mga sigaw ng hustisya ay dumaan sa mga bulwagan ng korte. At ang isang munting buhay na isinilang sa gitna ng kadiliman ay patuloy na nagbigay ng liwanag. Ang paglilitis ay isang huling, mabigat na tungkulin na kailangang harapin ni Amihan. Bawat araw sa loob ng korte ay isang pagsubok. Ngunit sa bawat salitang kanyang binibitawan mula sa witness stand, sa bawat luhang pinipigilan ng kanyang ina mula sa kinaupuan nito, naroon ang hindi matitinag na lakas na nagmumula sa katotohanan. Ang dating maginoong mukha ni Lino ay wala na. Sa bawat ebidensyang inilalatag, ang mga bank records, ang life insurance policy, ang matapang na testimonya ni Joy, unti-unting natutuklap ang kanyang maskara hanggang sa ang natira na lamang ay ang hubad na galit at kawalan. Ang huling pag-asa niyang makalusot ay tuluyang gumuho. Guilty! Ang isang salitang yon mula sa huwes ay ang tunog ng kalayaan para kay Amihan. Hinatulan si Lino Salazar ng habambuhay na pagkakakulong para sa kasong attempted murder at iba pang mga sala. Ang kanyang kasabwat na si Attorney Marco Robles ay nahatulan din ng maraming taon sa bilangguan para sa obstruction of justice. Tapos na. Ang bangungot ay nagwakas na. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos ng paglilitis, nakipagkita si Amihan kay Joy sa isang maliit na kapihan malapit sa simbahan. Si Joy ay hindi na ang batang nanginginig sa takot. Ngayon, mayroon ng ngiti sa kanyang mga labi. Joy, gusto ko lang ulit magpasalamat sa'yo, sabi ni Amihan. Inilagay ang kanyang kamay
sa ibabaw ng kamay ng dalaga. Kung hindi dahil sa katapangan mo, hindi ko alam kung paano namin ito nalagpasan. Ngumiti si Joy. Ginawa ko lang po ang tama, Ate Ami. At masaya po ako na ligtas na kayo, lalo na po ang baby ninyo. Ang pag-uusap na yon ay isang pagsasara sa isang kabanata ng takot at isang pagbubukas sa isang kabanata ng pasasalamat. Ngayon, ang buhay ni Amihan ay simple na. Ito ay umiikot sa pag-aalaga, sa pinakamahalagang biyaya na kanyang natanggap, ang kanyang anak, ang kanyang himala. Pinangalanan niya itong Sinag. Dahil sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, ito ang nagsilbing kanyang munting sinag ng pag-asa. Isang dapit hapon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Magkasama sina Amihan, Alonsina, at ang maliit na si Sinag na namamasyal sa dalampasigan ng Baryo Talaan. Ito ang parehong dalampasigan kung saan binuo niya ang kanyang mga pangarap kasama si Lino. Ngunit ngayon, wala nang bahid ng sakit ang lugar na ito. Ito ay isa na ngayong lugar ng bagong simula. Ang payapa, bulong ni Alonsina habang itinutulak ang munting stroller. Opo, ma, sagot ni Amihan. Isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya si Sinag mula sa stroller at marahan itong kinarga. Ang hangin mula sa dagat ay hinaplos ang kanilang mga mukha. Hinaplos ni Amihan ang sarili niyang leeg. Nandoon pa rin ang peklat, isang manipis na linya na nagsisilbing permanenteng paalala ng nakaraan. Ngunit hindi na ito masakit. Hindi na ito isang simbolo ng karahasan. Ito ay isang mapa ng kanyang katatagan, isang marka ng kanyang paglaban, isang testimonya na siya ay isang survivor. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng naging kanyang sandata, kanyang kalasag, at kanyang hindi natitinag na pader. Salamat po sa lahat, ma. Hindi ko po ito kakayanin kung wala kayo. Hinaplos ni Alonsina ang kanyang likod. Nandito lang kami palagi para sa iyo, anak. Para sa inyo, ni Sinag. Humarap si Amihan sa papalubog na araw. Mas hinigpitan ang yakap sa kanyang anak. Ang init ng munting katawan nito ay ang pinakamatamis na pakiramdam sa buong mundo. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Sinag na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga pangarap ng isang perpektong pamilya ay nawasak. Ngunit ang ipinalit ng tadhana ay isang bagay na mas totoo, mas dalisay, at mas matibay. Ikaw ang aking sinag sa gitna ng dilim, bulong niya sa kanyang anak. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling umibig, kung paano muling magtiwala, at kung paano maging tunay na matapang. Hinalikan niya ang malambot na noo nito, ninamnam ang bawat sandali ng kapayapaan. Ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang hinaharap ay isang blangkong pahina na sila na ng kanyang anak ang magsusulat. Simulan na natin ang bagong umaga, aking sinag. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan, isang kwentong nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na bagong umaga. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng sugat, kundi sa kakayahang maghilom at bumangon mula sa pinakamatinding pagbagsak. Ang pagmamahal ng isang ina ay isang ilaw na hindi kayang puksain ng anumang dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin
Para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento, i-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.